Magandang araw mga ka-Study Buddy! Welcome muli sa isa na namang masayang video lesson dito sa Study Buddy PH. May tanong ako sa inyo. Naranasan mo na bang mapigtas ang butones ng iyong uniforme? O kaya naman, napunit ang paborito mong shorts? Ano kaya ang gagawin mo? Itatapon ba o aayusin? Tamang-tama! Dahil sa video na ito, matututuhan natin kung paano ayusin at lumikha gamit ang pananahi. Ang ating aralin ngayon ay mula sa EPP ikalimang baitang, ikatlong kwarter, aralin 1, pananahi gamit ang kamay at makina. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng pananahi, nakikilala ang iba't ibang kagamitan sa pananahi, at naisasagawa ang mga basic hand stitches ng may pag-iingat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating aralin, tukuyin kung anong uri ng kasuotan ang nasa larawan. Anong gawain ang ipinapakita sa video? Sino sa inyo ang mga may magulang o kamag-anak na mananahi? Kayo ba ay nakapag-avail na ng serbisyo ng isang mananahi? Ano ang iyong ipinagawa sa mananahi? Mga ka-study buddy, bakit nga ba mahalaga ang pananahi? Ang pananahi ay hindi lang basta libangan. Ito ay isang kasanayang magagamit habang buhay. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Nakatutulong ito upang makumpuni o magamit muli ang mga sirang kasuotan. Tipid na, eco-friendly pa. Maaari tayong gumawa ng mga regalo at dekorasyon sa bahay gamit ang sariling kamay. Nakakatulong ito sa pagtitiyaga, konsentrasyon, at pagiging malikhain. At higit sa lahat, maaari itong maging hanap buhay sa hinaharap. Kaya tandaan, kapag may napunit na damit, huwag agad itapon, tahiin, tipirin at pagandahin. Upang makapanahi ng maayos, kailangan nating kilalanin ang ating mga kagamitan. Tara, kilalanin natin sila. Tusukan ng karayom o pincushion. Dito inilalagay ang mga karayom at aspile para hindi mawala. Aspile, ginagamit upang pansamantalang ipagdikit ang tela habang tinatahi. Emery bag, ginagamit upang patalasin o linisin ang karayom at aspile. Didal o thimble, proteksyon sa daliri kapag matigas ang telang tinatahi. Medida o measuring tape, panukat ng tela o bahagi ng katawan. Ang bawat kasangkapan ay may sariling gamit, kaya siguraduhing ingatan at itago ng maayos ang iyong sewing kit. Ngayon naman, kilalanin natin ang 5 pangunahing tahi gamit ang kamay. Tahing patutos, running stitch. Ito ang pinakamadaling tahi sa kamay. Ang karayom at sinulid ay marahang pinapatakbo sa tela. Itinutusok ang karayom papasok sa kabaligtaran ng tela. Hugutin, itusok, at batakin ang karayom ng palabras. Ulitin ito ng ilang beses bago hilahin ang karayom. Ang mga tahi ay tuwid, maliliit at pare-pareho ang haba.
Tahing panghilbana, basting stitch. Ang paghihilbana ay tahing ginagamit upang pansamantalang mapagsama ang dalawang pirasong tela sa lugar. Tinatanggal ito matapos tahian ang tela ng permanente sa makina. Dahil dito ay pansamantalang tahi, single thread lamang ang ginagamit. Hilbanang pare-pareho. Ang haba ng tahi at agwat ng mga ito ay pare-pareho. Mga 6 na milimetro ang haba. Hilbanang di pare-pareho. Mas mahaba ang tahi ng sinulid kaysa sa agwat ng bawat tahi. Hilbanang palihis ito ay ginagamit sa dalawang patong ng telang upang huwag magbago ang mga posisyon nito. Itusok ang karayom na may sinulid sa kabaligtaran ng tela at huguting palabras. Gumawa ng mga tahing patayo sa kabaligtaran ng tela na 2 sentimetro ang agwat. Ang tahing pahilis, diagonal o slanting, ay lilitaw sa tamang mukha ng tela. Isa-isa lamang ang paggawa sa tahi. Pabalik na tahi, backstitch. Ito ay karaniwang panghalili sa tahi sa makina dahil paurong sulong ito. Paisa-isa lamang ang paggawa nito. Tahing satin, satin stitch. Ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Gumawa ng tahing patutos sa linya ng disenyo. Magsimula sa dulo ng hugis na pupunuin. Itusok ang karayom sa tuwid na tahi at tumawid sa hugis. Itusok muli sa isang gilid at tumawid sa kabila hanggang mabuo ang hugis ng disenyo. Tahing panlilip, hemming stitch. Ang panglilip ay ginagawa sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi ito magnisnis. Sa pananahi, mahalaga ang maingat at maayos na paggawa. Hindi kailangang mabilis. Ang mahalaga ay malinis, pantay, at maayos ang bawat tahi. Subukan natin! Kumuha ng karayom at sinulid, mga ka-study buddy, sabay-sabay nating subukan ang tahing patutos, ipasok sa tela, hilahin palabas, at ulitin ng pantay-pantay. Dahan-dahan lamang at mag-ingat sa karayom. Tandaan, kaligtasan muna bago kagandahan. Ngayon, balikan natin ang ating mga natutunan. Mahalaga ang pananahi, dahil ito ay praktikal, malikhain at kapaki-pakinabang. Nakilala natin ang mga kagamitan sa pananahi at natutunan natin ang 5 basic hand stitches: tahing patutos, panghilbana, pabalik na tahi, satin stitch at hemming stitch. Ngayon, gusto kong malaman, ano ang paborito mong tahi? I-comment sa ibaba at sabihin kung anong proyekto ang gusto mong subukan.
Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe dito sa Study Buddy PH para sa iba pang EPP 5 video lessons. At tandaan, ang batang marunong manahi, marunong ding magtagpi ng kinabukasan. At upang malaman ko ang iyong natutunan, sagutin ang susunod na pagsusulit.